Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko na po agad kayo matuto mag-English kung saan po ang magagawa nyo pong mga English sentences ay ito pong present perfect passive. Naka-present perfect passive na marami pong nalilito pero gamit na gamit pala. Kaya dapat yung matutunan. Okay? So ito po ang halimbawa. Ako ay itinalaga na ni Andres. Pag in English po natin yan, I have been appointed by Andres. Yung ni po dito, yan yung by. Okay? Tapos yung have been dito, yan yung na. Okay? So, makikitandaan. Ngayon, subukan po natin itong Philip and Nathaniel. Yan yung gagamitin naman natin. At, syempre, pag ginamit natin yan, yung ni, magiging ni na. So, ang ibig lang sabihin, yung ni na dito, yan ay yung by pa rin. Okay, na bago lang kasi dalawang pangalan ng ating ginamit. Okay? Halimbawa, ako ay itinalaga na nina Philip at Nathaniel. Kapag in English po natin yan, I have been appointed by Philip and Nathaniel. Okay? Ganun po yun. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong nasa baba. Ikaw ay nakita na namin. Ikaw ay nakita na namin. Kapag in English po natin yan, you have been seen by us. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong sila. Sila ay natagpuan ko na. Sila ay natagpuan ko na. Kapag in English po natin yan, they have been found by me. Okay po? Sumunod, subukan naman po natin itong tayo. Tayo ay nakilala niya. Tayo ay nakilala niya na. Pag in English po natin yung tayo ay nakilala niya na ay we have been recognized by him. Him po kung lalaki yung niya. Pero kung yung niya po ay babae, her ang gamitin nyo para tama. Him panlalaki, her pambabae para sa salitang niya. Okay po? So, kung mapapansin nyo, ito pong yung ganito pong klaseng mensahe ay gamit na gamit. Okay? Bale, makakagawa ka lang sa English ng ganitong klaseng impormasyon o kaya ang ibig kong sabihin ay kung ganito ka magtagalog at gusto mong may English ng tama, kailangan alam mo yung batas ng present perfect passive. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay po? Bali po, ang naibibigay na ideya po ng present perfect passive na mensahe sa ating kausap ay sinasabi po natin na yung ating pinag-uusapan po ay naapektuhan sa aksyon na ginawa ng iba. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay ako. Diba? At wala po akong ginawa na aksyon, kung mapapansin nyo. Wala akong ginawang aksyon, pero naapektuhan ako sa paggawa ni Andres ng aksyon na kung saan ay meron siyang itinalaga. At sino yung itinalaga? Sa ating halimbawa, ako. So, naapektuhan ako kasi ako yung itinalaga. Diba? Kunyari, ako ay itinalaga na maglinis ng bahay. Eh di apektado ako. 'Di ba? So, yan yung unang ideya na naibibigay ng present perfect passive. Na gusto mong sabihin na yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon pero apektado sa aksyon na ginawa ng iba. Okay? So, unang-una yon na batas o ideya ng present perfect passive. Pangalawa, sinasabi nyo rin
na yung aksyon na ginawa ng iba na nakaapekto sa ating pinag-uusapan ay nangyari sa nakaraan at may kinalaman sa kasalukuyan. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, dahil ako ay naitalaga na ni Andres, nito lang, so ngayon, hindi na si Andres magtatalaga pa ng ibang tao kasi meron na siyang naitalaga at ako yun. Okay? Pangatlo, ito pong nakakulay dilaw na kung saan ay itinuturo natin si Andres, Philip, Nathaniel, itong you, me, us, them, him, her niya, tinuturo po ng by, ay okay lang natanggalin sa ating sentence na naka-present perfect passive. Kasi ibig lang sabihin ng present perfect passive, itong gumawa ng aksyon na ito na nakaapekto sa ating pinag-uusapan ay hindi po ganun kahalagahan. Okay lang na hindi mo mapangalanan. Kasi hindi ganun kaimportante na mapangalanan. Ang importante ay yung ating pinag-uusapan at ano yung nakaapektong aksyon sa kanya. Yun po ang importante. So, tandaan nyo na yung tatlong bagay na iyan na makakatulong po sa inyo para makabuo po ng present perfect passive na mensahe. Okay po? Ngayon, dito naman tayo sa istruktura. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng present perfect passive. Unang-una, ilalagay nyo muna yung pinag-uusapan na gusto nyo. So, maaaring ako bilang I, ikaw bilang you, sila bilang they, tayo kami bilang we, siya bilang he kung lalaki, o kaya she kung babae para sa siya. O kaya pangalanan nyo na ng partikular, proper noun. Itong Mateo. Diba? Kasi itong I, you, they, we, he, she, it, ano yan, puro subject pronouns po yan. Subject personal pronouns. Okay? Ang tawag sa kanila. Yung gumagamit ka ng salita na panturo lang dun sa tao pero hindi mo pinapangalanan ng partikular. Okay? Pag pinangalanan mo ng partikular yan, ang tawag naman po dun ay proper noun. Katulad nitong Mateo. O kaya nitong pag kotse naman, hindi naman talaga yan pinangalanan mo ng particular kasi pang general na pangalan yung kotse, di ang tawag naman ay common noun. Okay? So, yan po. Okay? So, I, you, they, we, he, she, it, mga ano yan, mga subject pronouns. Okay? Tapos itong isa, subject proper noun, tapos subject common noun, yung sa kotse naman. Okay? So, yan muna ang ilalagay nyo, yung pinag-uusapan. Tapos, isusunod nyo po yung have been o has been. Have been ang gagamitin nyo kung ang gagamitin yung subject o pinag-uusapan ay I, you, they, we. Okay? Pag has been naman, ang gagamitin nyo ay na pronoun ay he o she. Pero pag ang pinag-uusapan naman po natin ay noun o proper noun, tapos isa lang po yung bilang, has been. Pero pag Tom and Jerry, dalawa yung pinangalanan nyo na particular, have been. Kasi ang have been po ay pangmaramihan para sa proper noun. Ganun din po yung sa common noun. Pag isang common noun lang, has been. Pag dalawa, the car and the truck, edi have been ang inyong gagamitin. Okay po? Ngayon po, itong have been, ako na lang po nag-translate ha, nito sa Tagalog bilang na. Parang nakakapagbigay ideya na nagawa na. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan gawin pa. Okay, parang ganun po yung naibibigay na ideya nito. Nagawa na noong tao dun sa pinag-uusapan. Kaya ngayon, hindi na kailangan pang gawin muli yung aksyon noong taong iyon kasi nagawa na nga. Yun po ang ibig sabihin ng na para sa have been o has been. Okay?
para lang meron tayong taga-senyales o taga bigay sa Tagalog na mensahe na ideya na kung saan ay maunawayan nyo talaga na ngayong kasalukuyan ay hindi mo na kailangan gawin pa yung naturang aksyon na iyon kasi nagawa na sa nakaraan. Okay? Yung nakaraan na ginawa mo, apektado sa kasalukuyan na meron kayo sa inyong sitwasyon ngayon. Okay po? Ganun po yun, ha? Tapos, pag may have been po, has been, ang isusunod nyo naman ay yung verb po natin. At yung verb po natin ay dapat naka-past participle ang spelling. Kaya pag tinignan nyo sa dictionary yung past participle ng appoint, ang ibibigay sa inyo ay appointed. Yung SEE, ang ibibigay sa inyo ay seen. Yung find, FIND, ang ibibigay sa inyo ay found. Kaya dapat lagi po kayong may dictionary. Okay? Na lagi nyong kalapit kasi gamit na gamit po. Okay? Pagkatapos po niyan, sa kanyo isusunod yung by. Na itong by tagaturo noong tao na gumawa noong naturang aksyon na nakaapekto doon sa ating pinag-uusapan. So, ganun lang po. At meron na kayong present perfect passive na kung mapapansin nyo, gamit na gamit pala po yan sa Tagalog. Siyempre, pag gamit na gamit sa Tagalog, gamit na gamit din po sa English. Diba? Diba ang daming nalilito nga. Ano ba present perfect passive? Paano ba to gamitin? Ano ba ang istruktura nito, yung tamang pagkasunod-sunod? Paano ba ita-translate sa Tagalog ito? Nasagot na po natin lahat. Okay? Kaya naman po, ang hiling ko lang, pag-aralan nyo ng maigi. So, kung mapapansin nyo, konti lang po yung mga verbs natin dito. Pwede po kayong gumamit ng iba pang verb kung gugustuhin nyo. Katulad po nung sell, yung SELL. Pag yung sell ibig sabihin kasi ng sell, ibenta. Diba? Ibenta. Pag ginawa mong present perfect passive yung mensahe mo, tapos merong sell na verb, ang mangyayari doon ay pag ginawa mong past participle yung spelling noon, ang mangyayari ay sold. S-O-L-D. Diba? So, yung sold, yun yung gagamitin nyo. So, halimbawa, ang kotse ay naibenta na ni Andres. Ang kotse ay naibenta na ni Andres. Pag in-English po natin yan, the car has been sold, S-O-L-D, by Andres. O kaya, ang kotse ay naibenta niya na. Ang kotse ay naibenta niya na. Kapag in English po ay, the car has been sold by him. Kung yung niya ay lalaki, him. Okay, so ganun lang kadali. Kumbaga, ang papalitan nyo lang po dito ay itong mga verbs natin. Magdagdag lang po kayo. Para mas maparami pa po yung may English nyo gamit ang present perfect passive. Ganun lang po yung technique natin. Napakasimple. Diba? Pero may mamaster nyo ng tama itong present perfect passive. So, sana lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, itandaan nyo, tapos i-practice nyo po ito, magdagdag kayo ng iba pang verbs na gusto nyo, gawin nyo nga lang past participle yung spelling. Okay? So, maraming salamat nga pala guys doon sa mga nakasubscribe sa ating channel para may maintain ang ating channel para
nandyan pa rin. Kasi talaga po ako yung nagtatyaga dahil po sa mga subscribers. Kasi nakakaya naman po kung hindi ako gagawa dahil sa kanila. At doon po sa mga nag-share, sana share naman po yung ating videos para naman po makita ng iba kasi ang unti-unti po natin dito. Okay? At salamat din po doon sa mga bumibili po noong items natin para sa Shopee. Bali po yon ay pag bumili po kayo ng inyong item gamit po yung Shopee link po ng channel natin, magkakaroon po ng maliit na komisyon yung ating channel. Pero hindi po makakadagdag presyo doon sa binili nyong item. Yun po yun. Kaya yun po ang kinagandahan noon. Okay? So, wala pong dagdag na presyo sa inyo tapos nagkaka-commission po yung page natin. Pero maliit lang po. Okay? So, maraming salamat po sa mga nagtatangkilik po noon. So, maraming salamat. So, mag-aral ng maigi. Okay? Para maayos na. Matuto agad mag-English. At saka, ito nga palang present perfect passive natin, ito ay i-master nyo na, ha? I-master nyo na. At yung kaka-upload ko lang po, yung ewan ko lang kung hindi ka pa matuto mag-English. Sa totoo lang, pag ito ay natutunan mo at saka yun, yung video na yun, napakarami mo nang may English. Sa totoo lang. Ewan ko lang kung bakit yung manonood natin ay yung huli kong ini-upload ay hindi po nila pinapanood. Yun yung isa sa pinakapambato po natin na video. Sa totoo lang. Kaya sana share po yun. Okay? Para makita rin ng iba. Okay? So maraming salamat po.